sinabi na sa amin merong attend na parang training na outside. After nun, Sabado, andun na kami. Ang bilis, di ba? Parang ganun yung tanda ko, or Friday ba yun? I think Friday pala, Friday. Ang bilis, ano. And then after nun, ang dami ko ng, ang dami na namin napunta ng mga ganitong mga, kumbaga, activities, ganyan. Sa company, sa teams, di ba? And then eventually, sa amin din. Di ba? Sino dito yung, may 1 year na sa networking or sa IM Worldwide? 1 year na. Ayan. Yung less than, so yung iba less than 1 year or more than 1 year? Less than 1 year. Less than 1 year. Sino yung less than 1 year? Less than 1 year. More than a month. Okay. Ayan. Diba? Pero pag tinignan ko kasi yung group ninyo right now, itong nandito, feeling ko parang bas talagang mga parang mga, kumbaga, kinder pa, grade 1, gano'n. Yung kumbaga yung experience sa network marketing. No, tama ba? No? So sobrang bata pa talaga, no? Pero I assume or at least so I think na pero minsan meron tayong feeling na alam na natin. Tama ba? Na kahit na less than a year pa lang, feeling natin alam na natin talaga eh. Tama? O kasi ako ganun din ako ng bago ako. Actually, pagka-join ko pa nga lang, feeling ko na alam ko na eh. Di ba gano'n naman? Actually, hindi pa nga nag-join, nasasabi, alam ko na yun eh. Di ba? Tama? Di lalo na nung nag-join ka, tama hula ko, di ba? Di ba? Ganun sinasabi natin sa sarili natin. Kumbaga, bottom line, minsan, feeling natin, hindi minsan, madalas, feeling natin, alam na natin talaga. Tama? No? Kaya lang, sa perspective kasi namin as mentors, sabi ko nga kanina, pag tinignan ko kayo, parang kinder, grade 1 sa negosyo natin, di ba? Sa perspective namin, pag tinignan ko kayo, talagang ang nakikita ko talaga, new blood talaga, na parang talagang wala pang kaalam-alam sa negosyo talaga natin. Somehow, may idea na mag-i-invite, ganyan, somehow alam yung a-attend ng training, mag-yes mentor, yung mga ganyan, di ba? Pero, hindi pa talaga alam kung ano yung, kumbaga yung negosyo talaga. Diba? Lahat ba to full-time na? Meron pang part-time dito. Sino yung part-time? Part-time, part-time, part-time. Ayan, mga part-time pa. Diba? So, part of the reason din yan, no? Na kumbaga, makikita natin kapag medyo talagang bata pa din sa negosyo is, of course, yung kung paano niya ina-accept or ginagawa pa yung business, diba? So anyway, kaya ako naman nakukwento sa inyo yan kasi yun yan, number 1, matagal na rin sa negosyo. So, kumbaga, mabilis namin na-i-spot eh. Diba? Dahil nga yung understanding namin sa negosyo, talagang marami na kaming experience, diba? Pero nakakatuwa lang na kahit na marami sa inyo dito na bago pa lang, nandito kayo ngayon. Kaya palakpakan naman natin ang isa. Lalo na yung first time. Sino ulit yung first time sa ganitong gathering? Mga first time. Ayan. Diba? Men's parang first time lang din kita nakita. Bago lang po. Kailan ka nag-join? Last April pa po, pero never po ako nakapag-advertising ng mga training. Pero, hindi pa talaga. So, what made you decide na sumama ngayon? Recent po kasi 3 days ago po ka-resign ko lang po sa real estate. And then I decided to stay po dito sa Manila sa Ate Harley na mag-stay po sa Habang. Saan ka before saan yung province or lugar ka na? Cavite po. Sa Cavite. Okay. So doon ka rin na naghahanap sa mga yung sa real estate. Po, sa Gen 3 po. Doon ka talaga sa General Trias. Ang dami doon, Mga subdivision, tama? No? Yung mga ganun. Ilang years mo ginawa? 3 years lang, 3 months lang po ako may contract po. So before that, ano yung ginagawa mo? Before po may sariling business po ako. Trading? Hindi po. May sariling business po ako before yung work ko. Akala ko trading business. Never po ako nakapag-work as employee. So, okay. Business industry na po yung pinasa ko. So ako natatanungin sa'yo kung ba't napunta ka sa real estate, ha? Sige. Kasi yun yung last but before that, nag-business. So saka natin pag-usapan, no? Pero na-curious ako kasi Kemes, dahil first time ko lang nakita So naisip ko talagang bago. Or possible kasi mayroong mga mentors sila, Men's Harley na OFW, minsan nauuwi, parang si Mentor Roldan, di ba? Baka inisip ko, baka gamitin kanina sa'yo. Turns out, sa Cavite ka pala. Diba? So, okay yung mga ganyan, diba? Mga bago pa lang.
Pero 2018 po pa siya na-invite niya. 2018 pa. Nakilala na po kami ng 2018 pa. Pero April daw siya nag-join. Opo. Okay, malupit kang kaibigan. Tagal mong nagtiwala. Hindi, joke lang. Hindi ganun talaga. Di ba? May mga ganun din talaga eh. Nasa po siya dati. Nasa? From 2. Nag-networking ka na rin before or naka-join ka na before. Okay, kaya pala. Oo. So, anyway, ayun nga. So, sa amin before, teka lang. Ano yun, choice tayo. Nabababa na comments eh, okay lang. Dito may. Yan, palit tayo. Thank you. Oo, baba. Thank you. Ayun, much better. Ayan. Diba? Haba kasi nung pa ako. Parang nakaganon ako ng sobra. Kasi yung pa ako nakataas na ng ganon. Diba? Kaya to basta okay. Ayan. So, yun nga. No? So, sa akin kasi, siyempre pare-pareho naman tayo, no, na lahat tayo talaga, literally, before nag-join sa network marketing, wala naman talagang alam sa negosyo na to. Ang alam natin, yung mundo dun sa labas, kung ano yung ginagawa doon. And, malamang sa malamang lang din, even nung bata ka pa, nung talagang mas naging aware ka na, probably, iba sa inyo, high school, yung iba college, na magwo-work ka rin talaga, diba? That's the time na bas naging aware yung mindset mo o yung isip mo na tumingin dun sa mga nagtatrabaho, right? No, pero yun kasi yung difference. Alam mo, na-realize ko dati, sa akin, kaya pala maaga rin ako nagnegosyo kasi ang tinitignan ko mga negosyante. Naalala ko yung first time na curious ako sa mama ko kasi si mama nagtatry din siya before mag-business nung bata pa lang kami. Isa sa mga nasubukan niya, yung mga Betamax, nagpaparent siya nung tape doon. Alam niyo yung Betamax ba? Baka, nabutan pa naman niya, no? Betamax, di ba? Oo, ganun. So, minsan, kasama ako nagbabantay, pero ang bata ko pa talaga nun. Di ba? Tapos naalala ko pa nga one time, ang lakas ng rent. Oo, isang araw, 100 pesos yung kinalabasan ng rent. Parang ang laki na nun, kasi kailan pa yun, 100 pesos, kumbaga yung worth ng rent. Tapos sabi kong gano'n, sana may mag-rent pa. Sabi ko, sana may mag-rent pa. Sabi ng mama ko, uy, hindi, wag ka na, okay na, kasi baka mamaya, mabawasan pa. Nangyari nga, nabawasan. May nagbalik ka agad, parang di na tinuloy, parang gano'n. So parang somehow, parang natuto ko sa gano'n. Pero basically, doon ako nakakatingin sa mga gano'n. Sa business, yung sa tita ko, meron sila yung mga taxi bago namatay yung tito ko. Diba? Mga taxi nila. So, eventually, dahil siguro somehow, nakafocus ako sa ganung mentality, sa mga, kumbaga, naging aware kagad ako about sa business. Kaya maaga din ako nagpasok ng traditional na negosyo. Kumbaga, inayawan ko agad yung employment. Diba? Alam niyo naman story ko. Doon sa iba pala, baka hindi alam yung story ko doon. Diba? Ano lang, parang 2 years, 1 year after kong ma-promote or ma-increasean, di ba? Saglit lang, nag-resign na kagad ako kasi nalilitan talaga ako doon sa kita. Di ba? Pero yun nga, because dahil na tumitingin ako doon, somehow, parang naging ganun yung mindset ko na meron kailangan mag-business or medyo kumikiling, tama ba yung word na yun, di ba? Doon sa business, di ba? Pero parang, eto naman, yung sinasabi ko kanina sa inyo, kaya lang kadalasan sa atin, somehow ng high school tayo, ng college tayo, malamang yung iba sa atin, saan tumitingin? Employment. Nakikita natin yung pinsan natin, ibang kamag-anak natin, yung trabahong ginagawa nila, di ba? Na minsan doon tayo na-curious. So minsan doon tayo na-attract. Di ba? So, yung mindset natin, yung mga alam natin, kumbaga sa buhay, naka-attach talaga siya kung paano tayo mag-isip sa pagiging empleyado. Ngayon, kung naka-attach man siya somehow sa pagninegosyo, kagaya nung sa akin, sa traditional business. So, employment at saka, ano next? Traditional business. So, ibig sabihin, ever since before, never at all na sumagi sa isip natin, kahit nung bata tayo, na network marketing yung option na gagawin natin hanap buhay. Tama? Wala, di ba? Hindi siya sumagi. Maaring kamag-anak natin, di ba? Hindi naman natin nakikita. Well, ibig sabihin, walang naging role model para makita natin yung ganong klase ng buhay, di ba? Ano lang yung possible na role model? Again, employment at saka traditional business. So, ibig sabihin, lahat ng alam natin, simula nung talagang nagkaroon tayo ng awareness na tumingin sa paligid natin, ever since that day, di ba? Kasi syempre, kung mas bata, laro-laro lang. Pero nung nagka-awareness ka na, tumitingin ka na. Di ba? So lahat ng iniisip mo doon pertaining sa work, sa business,
Yun lahat yung alam mo lang nung dati. Ito yung problem. Nadala mo yan dito. Lahat yan. Sa business, sa employment, kung paano mag-isip. Diba? Dala mo yan. Kaya kanina, sabi ko nga, pag tinignan ko kayo, nakikita ko talaga yung kabataan na, alam mo, yung kabataan ng isip mo at galaw mo kung paano mo ginagawa yung negosyo. Kasi, sa tagal ko na ginagawa yung business. Right? So, ang point is, kung yan yung alam mo sa trabaho before or sa traditional business, tapos dala mo yan dito sa network marketing, at matagal ka or matagal mong bago-baguhin, matagal kang magkakaroon ng resulta. Alam niyo kung ba't na-invento ang Yes Mentor? Kasi mas matagal mong matutunan yung kailangan mong matutunan. Pero kailangan mong magkaroon ng resulta kahit na hindi mo pa alam yung hindi mo pa alam. Nakuha mo? Kaya tinuturo yung Yes Mentor. Kasi kung tatanungin ko kayo, ano ba gusto ninyo? Hintayin namin kayong matutunan ninyo bago mangyari sa inyo. Or gusto mo mangyari na lang sa'yo, somehow hindi mo alam paano nangyari. Sa simula. Pero dahil sumusunod ka, nangyayari sa'yo. Ano ba gusto mo? Sumusunod yung nangyayari sa'yo. Right? Yun yung reason kung bakit meron tayo, again, Yes Mentor. Pero, ito nga lang yun. Ang challenge doon. Siyempre, ang kalaban mo, sino? Sarili mo. Ang hirap mag-yes. Tama mali. Ang hirap mag-yes mentor. Example na lang, maglabas ka ng car, magkaroon ka ng resulta. Diba? Pagkasabi pa lang ng resulta, ang dami mong ng kalaban sa isip mo. Ano yung unang kalaban mo? Hindi ko naman kailangan ng sasakyan eh. Anin ko ba yan? Diba? Kalaban na kagad yun. Hindi ko naman kailangan yan eh. Ay, sabi sa iba, ano yan eh? Liability yan. Bakit yan? Diba? Kunokontra mo na kagad, dumalaban ka na kagad. Tapos pag may sinabi sa yung reason, example, ang sasabihin sa yung reason kung bakit lalabas mo na, para ano? Para makatulong na sa'yo pag meron kang mga, maraming delivery, diba? Or marami kang package na dadala. Pag magpa-province ka, mas comfortable na sa'yo. Ano naman ang kalaban? Kaya ko naman yan. Oo, kaya ko na. Magkukumute na lang ako. Kung province, may talk, magkukumute na lang ako. Pag maraming orders, ay, pwede ko na i-taxi na lang yan. Total, hindi naman ganun kadalas. O kasi syempre, possible, hindi mo pa nakikita yung sarili mo na maramihan pa talaga yung papasok sa'yo. Diba? So again, ano ulit meron? Kinokontra na naman ng utak. Diba? O, ikaw pa lang yun. Eh, paano kung may ka-partner ka? Paano kung may asawa ka? Diba? Or yung parents mo. Pag-uwi mo ng bahay, anong sasabihin sa'yo? Pangtulong mo na lang sa mga kapatid mo yan. At bibili ka ng kotse. Sayang na lang yung pera. O, diba sa iba ganun? Pangtulong na lang daw. O iba, anong sasabihin? Hindi, at munahin yan. Ito nga ang bahay natin, tignan mo. Pagawa mo na lang ito. Kaya iba, kapagawa na lang, di ba? Oh. Bottom line, meron din silang isasuggest sa'yo na dapat yun na lang yung gagawin mo. Di ba? So, pag tinignan mo, isa pa lang yung example ko, ang dami mo ng kalaban. Di ba? Again, yun yung reason kung ba't na-invento yung Yes Mentor. Kasi may kukontra talaga eh. Example, yung rin natin ngayon, di ba? Yung Christmas Thanksgiving party. Nabalitaan nyo na ba yung Thanksgiving? Kasi iba, hindi mababalitaan yung Thanksgiving pag wala kang kotse. Tama, Kasi wala ka sa GC. Di ba? Pero kung nabalitaan nyo na, sinendang mentor ninyo yung poster sa GC ninyo, makita mo. Di ba? Ay, meron pala silang Thanksgiving party para lang sa merong mga sasakyan. Diba? Kaya lang ang requirement doon, may sasakyan at saka, ano yung rank? Ruby. E di ito na, yung iba, ang mga nagre-reklamo na. Diba? Mens, paano naman? Masipag din naman kami. Kahit naman wala pa kami ng resulta, lumalaban din naman kami. Mens, ba't di kami kasama? Ganun. Diba?
Yung iba naman, magre-reklamo din, sabihin, Mitzi, bakit Ruby? Ano naman kami? O, nag-effort din naman kami mag-rank up. Ba't di kami kasama sa ganyan? Diba? O yung iba naman, Mitzi, ba't ganun? Naka-sports car kami. Hindi pa kami, Ruby, nilalaban naman namin itong sports car eh. Dapat kasama din kami dyan. Tama? O. Ano yung pumapasok sa isip nila kagad? Nakatingin sila dun sa alam nila. Sa alam nila. Diba? So, anong gagawin nila? Ang tendency, lalaban sila, sabihin nila, basically, maling laban to, ha? Oo. Kumbaga, ano sila, parang ano ba tawag doon sa word na yun? Parang alkas, aklas, so, parang ganun, di ba? Oo, parang kontra, parang ganun, di ba? Oo. Pero syempre, may mga reason kung ba't pinapagawa. Kaya nga merong, again, yes, mentor. Diba? Siyempre, lahat din ng mga minention ko, inisip din naman namin yung ganun. Actually, di na namin kailangan isipin, alam na namin yung mga ganun. Matik na yun sa amin. Diba? Pero siyempre, dahil meron tayong gustong marating, may mga dahilan kung ba't natin ginagawa. Nakukuha. Diba? So, ito yung, balik tayo sa inyo, ito yung dilemma. Pag bago ka, at dahil meron kang alam dun sa labas, madalas, pipilit mo na yang alam mo yung masusunod. Ipipilit. Kaya ano nangyayari sa iba? Tumatagal. Kasi ipipilit nila yung alam nila. Nakukuha nila yung mga mates. Isang malaking problem yan kasi nga, yung alam natin sa labas, hindi pang employment ang networking. Hindi traditional business ang network marketing. At lalong-lalong hindi ordinaryong networking ang IM Worldwide. Kaya nga number 1 tayo. Diba? So, isa yan sa factor na tatandaan mo palagi pagka mayroong pinapagawa sa'yo si mentor. O kontra ba ako, lalaban ako, o susunod ako. Tatandaan mo yan. Okay? I've seen people many times na andito sa harapan ko, ganyan. Gantong setting or even sa mga McDo, sa mga Burger King sa labas, diba? Na nakita ko ngayon, hindi ko na nakita a few months later. Yes. Oo. Marami na ako nakitang ganun. Sa amin niya, break free. Sino dito yung mga nakapag-break free na? O yan, yung mga hindi pa, iingiyan dun sa susunod. Kung aabot kayo, ha? Yes. Sana umabot kayo, ha? Bago mag-quit, ha? Kasi next year pa, ha? Sana umabot, ha? Makita pa namin kayo doon. Okay? Ganun eh, no? Hindi, kasi nung first time nung nag-break free kami, 3 na lang kami natira. 3 na lang kami. Bago pa nag-IM Worldwide, ha? Bago pa nag-IM Worldwide, doon pa sa previous na nasalihan namin, doon kasi kami first time na nag-break free, eh. Diba? So, wala pang IM Worldwide, 3 lang kaming natira. Siyempre, hindi ko nasama yung IM. Yun na lang talaga muna. Even that, 3 lang kaming natira. Sino-sino yun? Sino? Hindi, 3 lang kami. Sino-sino? Mentor Sol. Sino sa palagay niyo? Mentor Sol. Ako. Si Mentor Peach. Mentor Peach. Sino kami? 3 lang kami. Batch 1 yun, si BP. Batch 2 kami. Diba? 3 lang kami natira. Imaginin mo, diba? Batch 1 si BP, tapos 3 kami natira, tapos si May nasa batch. Hindi ko sure kung batch 4 si May or 5 eh. Parang ganun. Diba? Pero imagine mo, 3 lang kami. Parang, ang dami namin yun. 60 yata kami. Parang ganun yung numbers namin yun. Pero 3 lang kami natira. Diba? Kaya sabi ko kanina, marami na ako nakitang ganito. Yung iba, wala nang natira sa iba. Wala nang natira. Hindi break free, ha? Ibig sabihin kay iba pa kasi yung break free, eh. Yung ordinary minsan na mentoring lang, dami na talaga. So yung iba, wala talagang natira. Alam mo yun? Kaya hopefully dito, marami or lahat kayo matira. Magtuloy-tuloy, ha? Lahat ba to magtutuloy-tuloy? Yes, Yes. Naku, nakita ko na din yan, eh. Narinig ko na rin yan. Oo. Yes. Hindi, that's good. Yung, alam mo yung first step yung nagsasabi ka ng yes. Pero yung next step kasi yung challenging. To keep yung sinabi mo. No? Or gawin mo totoo yung sinabi mo.
Diba? Pero anyway, mamaya yan, balikan natin yan. Ano? Pero yun nga, no? So, sobrang, kumbaga, babata pa na kailangan talaga ng yes mentor. Kailangan eh. Kailangan talaga. Kasi tignan mo to pag hindi ka nag-yes mentor, tatagal bago mo matutunan yung kailangan mong matutunan para mag-succeed ka. So, anong nauuna? Pag hindi mo kaagad nakuha yung success na kailangan mo, anong mauuna? Success or quit? Quit. Quit. Yun yung reason. Pag hindi mo nakuha kagad, mauuna yung quit. Mapanghihinaan ka ng loob, may mga sa paligid mo magpe-pressure sa'yo. Papasok pa yung buhay. Diba? Kasi minsan, or madalas, yung napaghihinaan ng loob, hindi umattend din masyado ng training yun. Hindi rin inaaral mabuti nun ng training. Kaya pag merong nangyaring iba sa buhay, ano gagawin? Yung nangyari sa buhay yung gagawin. Or, basta na lang mawala. Diba? Kasi nga, kulang sa kaalaman niya. Kaya dito, napaka-important yan. Yes, mentor. Attend ng training. At pag umattend kayo ng training, mga ments, huwag lang kayong a-attend ng training para ma-entertain. Sino dito yung na-entertain pagka nagte-training? Walang masama kung na-entertain ka. Yung natutuwa ka, walang masama doon. Ako, nag-enjoy ako pag umattend ng training. Tumatawa din ako. Diba? Oo. Pero, hindi dapat na yun ka lang. Hanggang tawa ka na lang. Dapat pag-uwi, naaral. Alam niyo, share ko lang sa inyo isa sa pinaka-important na secret ko sa pag-learn. Gusto niyo malaman? Hindi lang ako nagre-review sa bahay. On that day mismo, pag uma-attend ako, inaaral ko na. Hindi ko na pinagpapabukas. Hindi na mamaya after ng training. Saka ako babalikan yung sinabi. Hindi, ganun yung style ko. So let's say for example, ang topic is attitude. Merong sinabi about sa attitude, which is the way how you see things or the way you respond sa nangyayari sa life mo. Doon pa lang mag-focus na ako. Bawa, di ko mag-gets. Okay, paano ka mag-respond? O an example, ganito. Paano ba ako? Kahit marami na siyang sinasabi, doon na ako. Bakit? Mas okay na meron akong uuwi, na sure ako, na intindihan ko, kesa after nun, wala akong maaalala. Nakakuha niyo? Kaya ako ganun ako. Kumbaga, kukuha ko nung talagang meron na akong maiuwi na alam ko na. Nakakuha niyo? Kasi di ba yung kadalasan yung iba, na-entertain lang. Yun lang ang problem kasi doon, pag hindi na retain sa utak mo, yung understanding hindi lang alam mo yung words. 20% kinabukasan kasi ang matitira eh. Alam niyo ba yun? Actually, hindi pala. Pagtapos ng training, 20% lang yung matitira. Sa dami ng sinabi, 20% lang. Pagtulog mo, dun sa 20%, 20% na lang nun matitira. Ulitin ko di ba 20% na lang? So 20% na lang matitira doon sa 20%. So ilang percent na lang nun? Di ba? Nasa 4% na lang nung overall. No? Di ba? Oh. The next day after that, palit pa ng palit lalo yun. Hanggang sa wala na, hindi mo na maalala. Kung hindi i-mention ulit, hindi mo na maalala. Diba? Ganun siya mga mentors. Yung palagi natin sinasabi dito na palagi mong gagawin yung business, napaka-important yun. Sino familiar dito doon sa 1 centavo? 1 centavo. Yung 1 month, bigyan ka 1 centavo. Or bigyan ka ng 10 million or 5 million. Ano pipiliin mo? 1 centavo. Alam niyo na, di ba? 1 centavo. Ganon din ang learnings. You have to treat yung pag-attend mo sa training as 1 centavo. Na kung hindi mo talaga, wala kang makukuha, kung wala kang iuwi na mababaon makukuha mo. Ang tagal kasi nun bago lumaki eh. Diba? Paano kung humihinto ka pa? Di ba matagal? Diba? Matindi ito, pag hindi mo pa alam, umuulit ka. Ibig sabihin, pag hindi mo alam yung tinuturo sa'yo, pag umattend ka ulit, ulit-ulit yun. Kahit sabihin mo, narinig ko na yun. Hanggat hindi mo talaga nagagawa. Ganun siya ka-important. Training, saka yes mentor.
Yung training talagang kailangan seryoso ka na matutunan mo. Sobrang seryoso. And that is the only way. Walang ibang way, mga mentors. Kung gusto niyo talagang matutunan. Walang ibang way. Ano yung way lang? Araw-araw, add up. Na-add up siya. Hanggang sa a year later, ibang-iba ka na. Sino dito yung naka 1 year na? Kaya, okay, naka 1 year na. Hindi ko na kayo tatanungin, kayo mag-judge sa sarili ninyo, masasabi mo ba, later nyo gawin to masasabi nyo ba, yung sa naka 1 year na, masasabi nyo ba sa sarili ninyo, na dun sa 1 year, ibang-iba ka na, since nung nagsimula ka? Masasabi mo ba na after 1 year, ibang-iba ka na? Ibig sabihin, malaking-malaki yung nabago sa'yo. Kasi 1 year pinag-usapan natin. Diba? Or, konti lang talaga yung nag-iba sa'yo. 20 mil lang, takot na takot ka. Okay, pag 20 mil na bawang ang gagastusin o madadagdag sa expenses mo or magiging expenses mo sa isang buwan, kinakabahan ka na. Diba? Pag pinag-usapan na may mamantlihan kang kotse, iniisip mo na, ano to? 19,000, 18,000 sa buwan to. Ano kunin yung 18,000? Diba? Tapos takot ka pa rin. Diba? Ibig sabihin, anong nangyayari? May nababago ka sa mindset or matagal pa rin? O kasi 20 million eh. Ang liit lang yan eh. Diba? 20,000 lang yan eh. Ang liit pa nun. Diba? So mamaya, check nyo yung sarili nyo doon sa naka 1 year. Masasabi mo ba talaga na malaki na yung nabago sa'yo? Kung hindi pa, kailangan mag-promise sa sarili mo na next year, iba ka. Yung iba mo, malaki yung iba sa'yo. Malaki dapat yung na iba. So sa mga aspeto, number 1, diba? Sa overall na looks mo. Dapat na-improve. Diba? Pangalawa, kung paano ka magsalita. Pangatlo, yung taas ng mentality mo sa pera. Lumaki dapat. Diba? And of course, isa sa mga basihan, nagkakaroon ka ng kasama, leaders, para masabi na mayroong nababago sa'yo o nag-improve sa'yo. Kasi kung a year later, wala ka pa rin kasama, ikaw pa din, ibig sabihin, walang nabago sa'yo dun sa part na yun. Nakakasunod mga mens. Napaka-important yan. Mga part na yan. Mahirap mag-move sa next level ng business natin if wala kang in-improve sa sarili mo. Katulad ngayon, sino dito yung nag-maintain na para sa incentive natin sa first class? Ayan, congrats sa mga naka-maintain na. Minsan ka-maintain ka na? For November wala pa. November wala pa. October meron. Diba? Last day pa naman ngayon. Mamaya. Kung di pa naka-maintain. Kailangan kasi meron. November pa lang. Oo. Diba? October. Or rather, October. Kasi October, November, December. Diba? I think sa akin, parang hindi ko yata ni-require, pero doon sa ano ng company, ni-require. Hindi ko maalala, check natin. Check nyo na lang doon sa mechanics kung ni-require ko yung October doon. Wala nga, November, December. November, December lang. For that, 1,000 UP. No? Pero sa company kasi, kailangan. Kaya lang, kung i-hit mo yung travel natin, sobrang konti na lang nun dun sa shopping ng company. Diba? So sayang kung di ka rin mag-maintenance kasi konti na lang kuha mo din. Tama. Diba? Ganun siya. Pero anyway, part yan. Part yan. Tatandaan nyo mabuti mga meds, nag-join ka dito sa business. Kaninong business to? Sa amin. Sa inyo. Kung yung negosyo mo, kailangan magbayad sa government, gagawin mo? Or tatry mong lumusot? Gagaya. Mahirap sa penalty ngayon. Hindi ka tulad dati. Diba? Ibig sabihin, kung requirements yun, kailangan mo sundin. Diba? Kasi kaninong negosyo yun? Sa'yo yun negosyo mo Diba? Kung pumupunta na, may inspector na pumupunta, hinahanapan ka na ng fire extinguisher.
Bibili ka pa, hindi. Bibili ka na. Kasi babalik talaga yun. It's either lagyan mo siya or bumili ka. Eh, ganun din naman. Di bumili ka na lang kasi sa kanya mapunta yung pera. Tama? Kasi ganun lang yung option mo eh. Lagyan siya o bumili ka ng fire extinguisher. Diba? Hindi syempre, magkano lang fire extinguisher, bili ka na lang, diba? So bottom line, susunod hindi. Susunod ka. Eh, small business pa yung pinag-uusapan natin. Eh, pag gusto mo mas malaking business mo, mas maraming requirements yun. Mas maraming permits yun. Mas marami kang susundin doon. Example na lang yung minimum. Pag mas malaki na ang negosyo mo, susunod ka na sa minimum pay or hindi? Susunod ka na kasi irereklamo ka na nung empleyado mo. Marurunong yung mga yan. Ang baka na nung kumpanya natin, hindi sumusunod sa minimum. O, yari ka ngayon. Susunod hindi? O, kukomplay ka. Kasi kaninong business yun? Sa'yo din, di ba? Ganun lang din. Ganun kasimple ang logic means kung bakit kailangan susundin mo. Ganun din sa atin. Gusto mo maging successful yung business mo? Ano yung nire-require? Kailangan mo sundin. Kasi kaninong business to? Sa'yo. Diba? Ganun siya mga means. Alam niyo, pag tinitingnan ko kayo, kasi syempre madalas nyo na rin ako narinig nagsasalita, diba? Kaya medyo iba yung mga tanong ko sa inyo, hindi ako regular na nag-training sa inyo na or ano. Kasi I know, a lot of you, narinig na ako ng ilang beses sa mga training. Tama? O, mga magsawa na kayo. Kaya medyo iba pag-usapan natin. Diba? Pero I'm not kidding guys when I said na kailangan mo yung ganyang klase ng mentality. Yan talaga siya. Yung negosyo naman natin, minsan ang problem lang sa iba, nakatingin kasi sila dun sa malaki. Pag tumingin ka doon sa nangyayari sa amin, may hirapan ka talaga na tanggapin na ikaw na kagad yun. Kasi hindi naman ganun yun eh. Tama? So pag nakaupo ka ngayon or bago ka, nandiyan ka ngayon or yung mga bago, pagka-join, pag tinignan kami, sasabihin, ay kasi matagal na yan eh. Di ba? Kasi top mentor na yan eh. Di ba? Ano pa sasabihin? Tignan mo, pag nag-training, ang galing na kasi yan eh. Kasi hindi nila nakita nung start kami. O tignan mo magsalita yan, natural naman, kikita ng malaki yan. Diba? Gano'n ang sasabihin nila. So, ibig sabihin, kung kami ang titignan mo, minsan, may hirapan ka talaga. Diba? Kaya sinasabi namin, kailangan makita mo kung ano ba yung nangyayari o dapat mong gawin pag bago ka. At tanggapin mo na nandun ka sa level na yun. Kasi hindi mo ginagawa yung basic talaga, yung sobrang basic, ayaw mo bumaba talaga o hindi mo gagawin talaga yung sobrang basic. Hindi ka talaga aangat. Kasi ang tendency, mamadaliin mo. Tama? Kaya yung iba, di ba, shortcut? Di ba? Shortcut na nga yung network marketing, naghanap ka ng shortcut. Di ba? Correct. O iba, anong gagawin ng shortcut? Underpricing. Di ba? Isa sa number one shortcut ng iba yan, underpricing. Diba? Yung iba, sa sobrang pagmamadali, pay-in lang ng pay-in. Oo. Eh kasi kahit pa paano naman, sa totoo lang, pag nagpapapay-in ka lang naman ng nagpapapay-in, nakakapasok ka rin naman minsan eh. Lalo na kung JJ ka eh. Diba? Nare-recognize ka rin kahit pa paano. Diba? Oo. Kaya minsan yung iba, natatrap doon. Papay-in lang ng papay-in. Pero don't get me wrong, napaka-important nun. Hindi pa pwedeng hindi ka nagkakaroon ng DR. Dapat palagi o madalas meron ka. Pero yun nga lang, again, pwede kang matrap. Kasi into thinking na, ay, eto na ako eh. Diba? Nakikita na ako sa top, nagkaka-result na ako. Diba? So, nagkakaroon ng trap. Ngayon, part of it, yung pressure na dahil nakuha na, kahit papano merong nagiging result, natatrap doon, nape-pressure din na kailangan pa niyang ulitin. Ay, kailangan talaga, mag-ano pa ako kasi, di ba? Nakakatanggap na ako ng palakpak eh. So, anong tendency ulit? Marami pa rin pay-in, hindi nagde-develop. Kasi yun na yung alam nila. So, anong nangyari? Na-trap. Gusto nila palaging marami silang pay-in, pero yung developing hindi na magawa. Kasi palaging naghahabol doon sa recognition. Diba? So, pero, again okay yun. Okay yung ganun. Diba? Huwag ka lang magtagal ng sobra na panay yun lang ang gagawin mo. Kailangan matutunan mong mag-develop. Kasi otherwise, pag parang nagpapapiin ka lang palagi, ano mangyari, mens?
Ikaw lang papiin ng papiin. Mapagod ka, Mens. Pagod. Oo. Mapagod ka. Kaya marami rin ganun, Mens, by the way. Yung nakita niyo before, palaging matataas yung kumbaga na nagkakarang, tapos nare-recognize na maraming paying. Diba nakikita mo sa office, very active. And then suddenly, hindi mo na makita. Napagod na. Burnout. Oo, kakadiyan. Diba? Oo. So, ibig sabihin, hindi yun talaga yung diskarte lang. O, hindi lang ganun. Part yun, kailangan mong gawin yun, pero huwag mong papatagalin na yun lang yung gagawin mo. Dapat nagkakaroon ka ng tao talaga. Okay? O, so balik tayo, no? Pero mga mens, balik tayo sa kanina. Again, pag nakita ko kayo, ano nakita ko? Kinder grade 1. Na? Oo, Kinder grade 1. Paano ko rin nasabi yun? Result-wise. Congrats, nakikita ko kayo merong mga pay-ins. Diba? O, nakakapasok minsan sa top ng MVP. Diba? Nandun minsan, diba? Congrats. Diba? Pero sabi ko nga, part din na kailangan, kumbaga, kaya ko nakita kayo na parang kinder grade 1. Kasi, more pa yung kailangan. Oo, more pa talaga. Sobrang more pa. Diba? Sino dito yung gusto ng start muna tayo ng yung ibang walang kotse. Sino dito yung gusto rin magkaroon ng kotse na resulta ng IM1 price? At least, we're past dun sa mindset na ayaw pang magkakotse kasi gusto naman ng lahat. Tama? Next. Sino dito yung gusto din niya yung sports car? Sure? Yes. Sure? Yes. Baka naman pag lumabas na yung first car, ayaw na mag-second car. Hindi, meron ganun naman. Hindi talaga, ayaw talaga mag-sports car. Kaya ang bibilin lang nila, ordinary car. Pero hindi iba yung, kasi nandito si Ms. Jorby, iba yung kay Ms. Jorby kasi walang magkasya sa kanyang kotse. Ang problema niya, hindi siya kasya. Sobrang laki niya. Yung sports car. Diba? Hindi siya kasya. Kaya yung malaki isip ang binili niya. Pero gusto niya talaga, sports car na rin. Diba? Pero yung iba, mayroong mga ganun, magsi-second car, SUV. Diba? Pero pwede naman sana silang Mustang, ganyan. Hindi naman nila problem yung elements, di ba? Oo. So at least sa inyo, sure kayo, kaya after ng first car, magsa-second, magmamastang, sports car. Yes. Yes. Oh, ayan ha. Ito matindi. Marami kong nakilala na sports car, pagdating sa supercar, ayaw na. Oh. Kasi pag nalaman mo na yung halaga, alam ko naman, alam niyo na yung mga halagahan yan eh. Parang, naman yun. Diba? Oh, alam mo sa amin dati, naalala ko, nung first time namin makita si Pres mag-belt. Mag-belt. Na na branded. Hermes. Tapos sinishare niya na sa harapan kung ano yung halaga. Sabi, hindi kami bibili ng ganyan. Bibili ng ganyan. Grabe naman yun. 50 mil na belt lang. Nung bago kami, sino dito yung ganun din? Di ba, no? Parang hindi matanggap ng utak mo, di ba, no? Ganun kami dati, hindi talaga matanggap ng utak mo. Grabe naman, 50 mil, sa'yo naman yung pera, tumatawag kasi ng mga pera. Siyempre, bago lang kami nun, di ba? Hindi naman pa namin sila talaga ka-close pa, di ba? Siyempre, siguro 2 years later kami din naka-belt na. Ganun, di ba? O, sinama na kami ni BP nun saka ni Peach. Hindi ko maalala kung kasabay namin bumili si Peach noon. Unang-una yata siya, sila ni BP yung tapos sinama kami ni Sol. So, bili din kami. Diba? Kaya may picture kami noon kaming 4. Nakabelt kami lahat. Diba? Gucci yung una namin. Diba? So, a few years later, kami din nakaganon na. Diba? Unti-unti, natutunan namin. Diba? Sometimes kasi, yun yung sinasabi ko kanina. 30 years kung 30 years old ka, yung konsepto nun sa labas yung tanggap mo. Totoo hindi. Di ba? Sino naiintindihan na yung gano'n? Sure ka na, malinaw na sa'yo. So yung iba parang nagdadalawang isip, hindi pa talaga gets kung paano. Gusto nyo mas maintindihan? Gusto ninyo?
Alam mo, hopefully makuha mo sa ganitong analogy, ano? O, kasi ito talaga yung ina-example ko dyan. Sino nakakita na ng taong grasa? Taong grasa. Yung taong putik-putik yung mukha, minsan punit-punit yung damit. Di ba maraming ganun, Metro Manila? Yes. Or Manila itself, di ba? Ang dami ganun, ano? O BGC, wala kang makitang ganun. Pero Manila, marami, no? O. Tapos nakita mo, nagkakalkal even pagkain, pagtira, kinakagat niya na. Di ba, no? Nakikita mo, kinakain niya na talaga eh. Di ba, Mens, nakita ka na ganun. Di ba? Tanungin kita, Mens, gagawin mo pa yun? Sure, kahit anong mangyari? Sure kayo? Kahit anong mangyari, Mens? Mawalan ka ng pera, hindi ka namin makita, maging taong grasa ka na, Mens? Mens, sure ka? Yung one day na lang, kung wala ka ng pera, makita ka namin, meron kang dalang sako, laman mga plastic na bote. Maglalakad ka na, yun ang negosyo mo, tapos putik-putik ka, kakalkal ka na ng basura, kakain ka na ng tinapay din na makita mo. Makikita ka namin, nagagawin mo yun ever. Mangyayari kaya sa iyo yun, Mens? Kung hindi ka masisiraan ng ulaw, yung, di ba, mabagok yung utak mo. Kung hindi mangyayari sa iyo yung ganun, Mens, sa palagay mo, makikita ka namin na ganun. Sa mindset ko po siguro hindi ba makikita. Exactly. Sino pa dito? Meron ba? Makikita ka namin na ganun, Mens? Kahit anong mangyari, di ba, hindi ka namin makita ganun. Tama? Tama na lang. Sino dito natutulog na sa kutsyon? Kutsyon. Kutsyon na, Mens? Pero dati naranasan mo rin matulog sa, ano? Oo, di ba? Banig, ganyan, di ba? Oo. Ganun naman kadalasan, lalo na pag probinsya, banig-banig, di ba? Pero hanggang sa nakaranas ka na ng may kutsyon. Tanungin kita, ano ba gusto mo? May kutsyon wala? May kutsyon. May kutsyon. Tama? Eh, paano kung limbawa walang kutsyon ngayon dito? Makakatulog ka? Yes. Makatulog ka pa rin. Pero kinabukasan, ano nasa sabi mo? Magre-reklamo, hindi? Reklamo. Magre-reklamo ka na. Tama? Yes. Magre-reklamo ka na. Uy, walang kutsyon. Eh, paano kung isang linggo kayo dito? Ano sabi mo? Uy, walang kutsyon. Hindi na naman ako makatulog. Bili tayo ng something parang ano. Tama? Gagawa ka ng paraan. O, tanungin mo yung ano, baka meron namang kutsyon. Grabe naman ito. Parang tanga ito. Walang kutsyon. Di ba? Magre-reklamo ka? Tama? Hindi ka papayag na mamayang gabi ulit, wala ka ulit kutsyon matutulog. Tama? Tama. Oo. Kasi ano tawag doon? Comfort zone mo na yung may kutsyon. Nakasanayan mo na. Mindset mo na yun. Diba? Kanina tinanong kita kung babalik ka pa sa or bababa ka sa pagiging taong grasa, ano sagot mo? Malabo mangyari sa'yo. Yes. Tama? Hindi ka babalik doon. Diba? Kaya mayroong tinatawag na a mind stretch. A mind stretch will never return to its original size. Sipin mo yung garter, pag hinila mo, bumabalik, di ba? Pero ang utak, hindi ganun. Pag na-stretch yan, it will remain kung nasan siya. Gets yung mga mates? So, ibig sabihin, yan na yung buhay mo ngayon. Ito yung tatandaan mo. Kaya huwag kang matatakot. Kasi hindi ka nabababa dyan. Hindi ka nabababa dyan. Isa lang ang pupuntahan mo, pataas. Yes. Papa. Kaya huwag kang matatakot kasi hindi ka na bababa dyan. Diba? So kung ito level mo ngayon, gumagastos ka ng 20 mil sa isang buwan, hindi ka na bababa dyan, Mens. Hindi mo na kaya yung 10,000 lang gagastusin mo sa isang buwan. Siguro 10,000 na gastos mo, pero yung 10,000 na utang mo sa credit card. Diba? Nagastos mo pa rin, pero kinaskas nga. Diba? Hindi cash yung nilabas mo. Pero definitely, palaging andun na yung cost of living mo. Tama mali? So pag nag-gets mo pala yung ganung konsepto, ano yung diskarte? Kung 20,000 ang cost of living mo every month, ano goal mo? Mataas yung income. Mataas Kasi yung income. muna yung cost of living, men. Hindi yung income muna, cost of living. Oo. Pataasin mo yung cost of living mo. Kasi pag mas mataas yung cost of living mo, magde-demand ka na kailangan mas malaki yung kikitain mo. Kasi let's say, for example, yan yung level mo, 20 mil. Eh, 10,000 pa lang ang pera mo ngayon. Eh, may 10,000 ka pang paggagastusan. Magbabayad ka ng kuryente, kakain ka pa. Gagalaw ka, hindi? Gagalaw. Galaw ka. Tama? Oo. Kaya ano kailangan mong gawin? Taas yung cost of living mo. Pagka 40 na cost of living mo, 20 mil pa lang ang meron ka, gagalaw ka, hindi? Gagalaw. Gagalaw ka. Kasi kailangan mo maghanap, no?
20,000. Ito yung maganda. Pag nasanay ka na sa 40,000 na ginagastos mo sa isang buwan, hindi, mahihirapan na yung utak mo bumalik sa 20,000. Example, dati walang aircon. Sino may aircon dito? May aircon. Dati wala ka aircon. Hirap na matulog na walang aircon, no? Mainit. Mainit, di ba? Oh. Tama? Oh. Pero dati, hindi mo naman nagagastusan yun. Kasi electric fan ka lang eh. Oh, dati nga, baka wala pa eh. Kung sa probinsya, wala electric fan, di ba? Oh. Oh, di ba? Baka wala ka. Oh, tapos nung nagka-electric fan, di ba? Hindi ka rin makatulog kung wala na electric fan. Nung nagka-aircon ka, hinahanap mo na rin. Pero ngayon, yung kuryente mo, Tumataas. So yung cost of living, mataas? Yes. Nabayaran mo? Yes. Minintain mo? Yes. Exactly. Tama. Ay, gets mo? Kaya nung kailangan mong gawin. Tumaas ang? Kaya hindi ka umasenso, ay mataas yung cost of living mo. Ano ang sikreto? Kaya minsan, okay lang sa'yo na isa lang ang payin mo. Bakit? Minimaintain mo lang yung cost of living mo eh. Okay na sa'yo yung 20,000 lang yung ano mo eh, ginagastos mo sa isang buwan eh. So okay lang din sa'yo na isa lang yung pay-in kasi may ibang source of income ka pa naman eh. Doon mo naman kukunin talaga eh. So isang pay-in lang, happy ka na. Tama? Eh paano kung full-time ka? Mens, full-time ka na. Oo. Mens, paano kung full-time? Kung wala ka ibang kukuhaan ng pera? Hahataw hindi? Hahataw. Hahataw. Magbebenta at magbebenta ng barley cements. Di ba? Baka pati katawan, ibenta. Joke lang. Ibig sabihin ko, gagawa ng paraan si Mins. Tama? Pag na-delay yan, next month, babawi yan. Kasi kailangan niyang bayaran kung saan man niya kinuha yung pera na nagtapal dun sa kulang niya. Diba? Lalaban at ilalaban niya. Pero ito yung problema. Kung palaban si Mins. Yan. Kaya merong hindi nagkukwit kasi hindi lahat palaban. Kaya meron din training kasi para maintindihan mo ba't mo kailangan ilaban. Diba? Pinaka-basic sa laban. Lumalaban ka rin naman everyday. Maliit nga lang. Tama? Pero nilalaban mo din. Maliit nga lang. Eh yung 20,000 nga lang, diba? Hirap na hirap yung iba. O anong oras gigising? Alas 4, alas 5, uwi, alas 7, alas 8 ng gabi. Mahirap? Mahirap. Pero 20,000 lang yung nilalaban nun. O. Diba? Nai-gets ninyo? Pero ito yung maganda. Nandito tayo sa business na ang ilalaban mo, pangarap. Sino dito gusto na magkakotse? O, ilaban mo yan. Ngayon pa lang, dapat tumaas yung cost of living mo. Ibig sabihin, later on, magkakaroon ka ng gastos na 20,000. Eh, bago ka maglabas ng kotse, kailangan may laman yung bank account mo. O di dapat ngayon pa lang, unti-unti, mataas na yung, hindi, 20,000 lang gastos mo. 30,000 dapat. Bakit? Para may tabi kang 10,000. 40,000 dapat para may matabi kang 20,000. Bakit? Kung monthly, 40,000 na, pag nalabas mo yung sasakyan mo, sanay ka sa 20,000. Nadadagdag doon sa 20 mo. 40 na, cost of living mo. Paano mo gagawin yun, Vince? Huwag mo munang bayaran yung upa mo. Huwag mo munang bayaran yung kuryente mo. Ang una mong bayaran yung bank account mo. Doon mo lalagay yung ipon mo. Yan ang secret. Alam niyo ba yung yung libro na Babylon? Ano tawag sa Babylon na yun? Hindi, The Richest Man in Babylon. Ayun, The Richest Man in Babylon. Yung The Richest Man in Babylon. Yan ang sikreto. Pay yourself first. Unahin mo yung bank account mo. Lagyan mo ng 20,000. Di wala ka na ngayon 20,000. Walang pambayad ng upa, walang pambayad ng kuryente. Gagalaw ka, hindi. Gagalaw. Ano yung sikreto? Kaya kasi pag binayaran mo na yung kuryente mo, binayaran mo na yung upa mo, manunod ka na sa Netflix. Bayad na eh. Wala nang ibang responsibility. Wala ka ng pressure eh. Pag nilaya ka ni Mentong Maribig lumabas, lalabas kayo. Tatambay kayo. Bayad ka na eh. Make sense? Yes. Eh kung di ka pa bayad, Mens. Ano, Mens? Hindi nagpadala si Mens, oh.
Hindi ko alam, nanguhula lang ako. Ha? Kung ano man yung bills na ibang pinabayaran, hindi nagpadala si Mens. Eh di kulang na ngayon kasi dati kasama yung pinapadala niya sa consideration mo, di pinandala. Oh. Yari, di ba? Siyempre, awayin mo muna siya. Awayin mo muna, hindi ka nagpadala. Ito, wala sa buhay mo. Tapos, hindi pa pwedeng hihintayin mo siya, tama? Oh, eh may anak eh. Tama? Sinamens ano pala yun, no? Di ba? Pero may gastusin din, di ba? Oh. Gagawa ng paraan si Mens. Di ka nagpadala eh. Di ba? O, baka mamaya di ka magpadala. Wala kayong dalawa. Binigyan ko idea. Pero nakukuha niyo yung concept, mga Mens. Yun talaga yung sikreto. Kaya doon, kaya ang tinuturo, una mo itabi yung pang-ipon mo. Huwag mong unahin bayaran yung bills mo. Para negative ka. Diba? First 5 days kadalas dahil ang bayaran mga katapusan, 'di ba? O dapat yung papasok sa iyo dun sa first week mo or first 5 days, pambayad mo na dun sa iniipon mo. Para meron ka ngayong 3 linggo para hatawin pa. Sa totoo lang, ang dami nating oras, Mens. Ang haba ng oras natin, ang dami pang pwedeng gawin. Sa negosyo natin, Mens, napakaraming kailangan na matutunan, ang daming kailangan ma-improve sa sarili. Palagi ka dapat nagtatanong. Tingin ka sa salamin. Ito yung pangalawang assignment ba? Si Mens lang nagsusulat, mamaya, next year niya sa inyo. Oh, tingin ka sa salamin. Titingin ka sa salamin, tanongin mo yung sarili mo. Pag nakita ko tong tao na ito, bibili ba ako dito? Magtitiwala ba ako sa mukha na ito? Magsalita ka ngayon. Pag narinig ko yung ganyang boses, pag narinig ko yung ganyang presentation, mag-join ba ako dyan? Kaya napaka-important na nire-record mo yung presentation mo. Nire-record mo rin pag meron kang tinitraining para marinig mo yung sarili mo. Audio, pwede ka mag-start sa audio para improve mo na yung pagsasalita. Pangalawa, visual, para makita mo yung itsura mo pag nagpe-present ka. Di ba tinuturo naman namin sa inyo? Anong unang binibili ng kausap mo? Yung presentation o ikaw? Ikaw. Few seconds pa lang pagkita na sa'yo. Di ba? Nandun na madidetermine kung magjo-join siya sa'yo o hindi. Pagtingin pa lang sa'yo. Kaya nga merong first impression, di ba? Na tinatawag. Napaka-important. Di ba? Kaya pag tumingin ka sa salamin, ikaw pa bibili doon pag nakita mo yung mukha mo doon. Pag narinig mo magsalita yung sarili mo doon, di ba? Magjo-join ba sa iyo yung tao? Di ba? Pag narinig mo yung mga sinasabi mo, di ba? May recording ka. Pag narinig mo yung mga sinasabi mo, di ba? Magjo-join ba sa iyo yung tao? So ngayon kung ang sagot mo sa sarili mo, hindi, ano gagawin mo? I-improve mo. Baguhin mo yung itsura mo. Baguhin mo yung approach mo sa pagsasalita. Di ba? Huwag nyo nang hintayin yung iba, o huwag nyo nang hintayin yung maranasan nyo pa, yung mapahiya kayo, sa kanyo gagawin. Naranasan namin yan. Oo. Minsan, kinikwento ko nga niyo. Nag-present siya. Sabing ganun ang kausap niya. Well, alam mo, hindi na bagay sa yung rules mo. Hindi na bagay sa kanya yung rules mo. Hindi ka naman bagay. Luma na yung rules. Napabili ng bago eh. Di ba? May mga ganun tao. Kasi titingin sila eh. Sinasabi mo pagkita eh. Di ba? Titingin sila ngayon sa'yo. Di ba? Hindi naman lahat ha. Kasi hindi naman lahat ganun kasamang ugali. Di ba? Oh. Pero maganda yun. Kung mangyari sa'yo, maganda. Bakit? Maintindihan mo kung ba't namin sinasabi sa'yo. Di ba? Sa akin nangyari, hindi naman nagsalita yung kausap ko, pero ako'y nakaramdam. Kasi pagdating pa lang niya, pagdating pa, sabi ko lang, yari. Ako na nakaramdaman. Bakit? Alam mo kung bakit feeling ko yari? Nakatodo eh. Grabe ito, nakatodo, yari ako dito. Pagka ako na-intimidate. Grabe yung alas, lalaki lang ito ha. Ganda ng formahan, di ba? Mayaman. Talo na ako. Talo yung mindset ko eh. Gets mo? Hindi na ako mananalo. Kumbaga, delete na ako.
Gets mo? Sa sarili ko pa lang yun ha. Siya pa, lalo na, syempre. Nagigets niyo. Pag tinignan niya ako, wala na. Diba? Mabuti sana kung katulad yung Kevin, best friend kasi niya. So kahit sino pa mag-present, wala siyang pakialam. Tama? Hindi niya titignan yung tao kasi yung nag-invite sa kanya, kumbaga best friend niya. Nakakikita na niya. Okay lang, hindi naman palagi gano'n. Madalas, invite mo, di ba? Nag-inquire sa'yo. Eh, paano pagtingin sa'yo, hindi ka okay? Bibili hindi. Next, bakit sinasabi namin kailangan ma-improve kayo? Even yung leadership skills ninyo. May bago ko in-upload dun sa hopefully matapos ko yung isa mamaya. Sorry, no, medyo matagal. Yung na-upload ko na yung lead, law of the lead. Hopefully matapos ko mamaya yung influence, ma-upload ko din. Pero kung na-attendan nyo naman yung training no buo nun, mas maganda. Diba? Pero kailangan nyo kasing balikan yung leadership diba? Pero bakit ko ina-emphasize sa inyo yung leadership kailangan makuha ninyo? Kasi kailangan nyo. Ganda yan mga mens. Sobrang important talaga. Let me give you an example. Example, ito pa. Level ko na lang ulit ha, para mas madali. Example, ito yung level mo. Ito yung galing mo sa pagpe-present, yung galing mo sa pag-handle ng leader, yung galing mo sa pagpapasali. Diba? Ito ikaw overall. Alam mo ba, na ang makikip mo lang, yung ka-level mo, pababa. Kung wala kami lalo na, ikaw lang, level mo lang at pababa. Dalawang klase yan. Market at ikaw. Sabihin, ikaw mismo. Kung sino ka. Market, ibig sabihin, mayaman, may kaya, mahirap. Mahirap, may kaya, mayaman. Diba? So, ibig sabihin, kung ang level mo, mahirap, ang mapapasali mo, makikip mo, mahirap. Isa yun. Pangalawa, kung sino ka, level ng mindset mo, level ng utak mo. Kung mababa yan, ang mapapasali mo, ka-level mo lang. Ang makikip mo, ka-level mo lang. Pwede kang makapagpasali ng mataas sa'yo. Kasi talagang maganda yung negosyo natin sa kaprodukto. Pero, baka hindi mo makip talaga. Kung wala kami. Kung wala yung mga ibang mentors. Kung wala silang ibang titignan. Kung sa'yo lang titingin, ito lang. Ito yung dilema mo. Tingnan mo to ha. Kaya kailangan matutunan ninyo. Ito yung dilema. Ito yung level mo. Mahirap. Okay? Lagay ko sa mahirap ha. Okay lang ba? Or may mayaman ba dito? Sorry ha. Hindi, okay lang. Kailangan ko lagay dito ha. Okay ba? Mahirap. Kaya lang yung mahirap, may level. Alam niyo ba yan? Oo, kasi may taong grasa pa eh. Tama? May taong grasa pa eh. Ito yung mahirap. I mean, ito mahirap na naman. Ito yung mayaman. Dapat gano'n pala. Ito yung mayaman. Hindi, panggulo. May level yung mahirap. Kung 1 to 10 yan, hanggang taong grasa, yung level 10, papunta na ng middle class. O, diba? Nasaan ka dyan? Sige, hindi ko ka na sumagot. Sabihin ko na lang nasa 5 ka. Yan ang problema. Bakit? Ano mapapasali mo? 5 pababa. Bakit may problema yun? Means hanggang pattern lang yun. Kaya mapansin mo iba yung magpa-jade. Makapagpa-jade man yung iba, hindi na nag-jade yung napa-jade nila. Wala na mapa-jade. O hindi na nila mapabalik. O hindi nila mapagalaw. Hindi nila mapasunod. Bakit? Hindi kasi nila ka-level sa pagkatao. May guess nyo, mens? Ganun siya ka-important. Kailangan iangat mo yung sarili mo. Kahit wala ka pa nito. Kasi, sa yaman, wala ka pa. Wala kang magawa pa eh. Tama? Kasi dalawa, di ba? Yung sa level, yung mahirap, middle class, saka mayaman. So, wala ka pa magawa dito. Kaya mga ginagawa IM eh, para mangat ka eh. Tama? So, wala ka pa magawa dito. Tama? Pero dito may magagawa ka. Pwede mo maitaas yung skills mo. Pwede mo maitaas yung mentality mo. Pwede mo maitaas yung leadership skills mo. By learning. Pero pag ito, hindi mo ginawa, di wala ka ng option. Hindi ka makakuha ng tao ng
mataas sa'yo. Para mas mataas yung market nila. Sino dito yung gusto na lang ikukwento niya? Example lang gagawa lang ako mensa. Ito nga pala yung napasali ko. Dating tindera sa palengke ng isda. Kumita siya 20 mil, 1 week after mag-join. Ay, ito nga pala, isa sa mga namin, kasama sa team, dating tricycle driver. Ngayon, kumita ng ganito. Narinig niyo na? Means maganda yun. Pero hindi yun maganda sa middle class at saka sa mayaman. Kailangan nyo maintindihan yun. Kung ganun ang kwento mo sa middle class at mayaman, hindi mo sila makukuha. Kung ikaw mayaman, ma-inspire ka ba sa tricycle driver? Middle class ka, ma-inspire ka ba sa tricycle driver? Ma-inspire ka ba sa tindera sa palengke? Matuwa ka for them. Probably maging masaya ka. Pero, hindi ka ma-inspire. Tama? Bakit? Above ka na nila eh. Nagigits nyo? Above ka na. Friends, tama? Ibig sabihin above. Above ka na dun eh. Di ba? O example, babalik ulit sa taong grasa. Grabe to. Alam mo, taong grasa to dati oh. Ngayon, may pedicab na yan. Gag-dread na ng pedicab. May inspire ka? Mag-dread ka rin ng pedicab? Hindi. O dati oh, walang yan. Tambay lang yan dati. Ngayon, magta-tricycle na. Nakabili ng sarili ng tricycle. Oo. Kasi doon sa business niya. O ano, gagawin mo yung business niya para magta-tricycle ka? May inspire ka? Nagagets mo na yung sinasabi ko? Bakit yung mayaman, yung middle class, hindi makikita sa'yo? Kaya hindi na makakakuha. Bakit important yun? Means, andun kasi malaking pera. Wala sa mahirap. Nasa middle class at mayaman. Pero kung mahirap ka, at ayaw mong i-improve yung sarili mo, hindi mo makukuha yung malaking. Sila yung maraming pera eh. Tama ba, Benz? Tama? So kung hindi ka magpapasali ng middle class at saka ng mayaman, hindi mo tinatap yung pera nila. Ba't yung tinuturo yan? Ba't yung gustong maintindihan nyo yan? Tandaan nyo, by the way, ganito hindi natin minamalit. Hindi natin minamalit. Gusto kong matutunan nyo. Pwede mo itap ng maramihan. Pwede mo itap ng maramihan yung mababa yung market. Pwede. Pwede means. Pero again, baka maunang mag-quit ka. Kasi pa-kaper-kaper yung means eh. Naiintindihan niyo sabi ko? Makakaper ka, 1, 2, 3. Per month. Oh, gigil ka. Okay, next month, 3 kaper ulit. Ito matindi. Wala namang masama doon, means. Ito yung problema. Yung pinasali mong kaper, walang mapapasalin. Maghihintay kang matuto siya 2 years later. Saka siya magpapasok ng substantial para maramdaman mo. Tanong, maghihintay ka ng 2 years, tuturuan mo siya palagi? No. If smart ka, ang hahanapin mo yung mas mataas. Tignan mo turuan ko yung nag-cutter. Tindera ng balon. Tindera ng balon. Turuan ko. Ano tuturo mo sa kanya? Ang dami, means. Ang dami kong tuturo sa kanya. Tuturuan ko siya ng mindset. Bakit? Itindera na siya ng balon. Kailangan, maiangat ko yung utak niya. Tama mali. Iaangat ko rin yung wardrobe niya. Hindi niya tatanggapin. Ang tagal bago niya tanggapin. Totoo hindi. Kasi sa lugar nila, okay lang nakapambahay. Kahit nagtitinda ng balon. Sisigaw na, lalabas ng bahay yan, titinda ng balon. Nakapambahay lang yan. Tama? Tapos sasabihin mo, bibili ng bagong damit, hindi mo matatanggap. Taon bago mabaguhin yung utak niya para umangat. Kaya mo maghintay ng ilang taon? Means, kaya mo maghintay? 3 to 5 years bago umangat yung mindset niya? Nakita niyo, gusto kong iparating sa inyo? Yeah. Kung te-training mo rin lang siya, training mo na yung pag sinabi mo pagandahin yung damit, papagandahin ko talaga. Bakit? Middle class eh. Tama? Oh. Pag sinabi mo na mangarap ng mataas, mataas talaga pa pangarapin yun. Bakit? Nakakita na ng mataas eh. Yung magbabalot. Ano nang makita niya? Pedicab driver, tricycle driver, jeep, yan, mga pangarap. Tama? Or mag-OFW, diba? Mag-ibang bansa. Again, walang masama sa mga ganun. Kaya lang, tatagal ka kasi pagyaman yung pinag-uusapan natin, Mitzi. Pagyaman. Kailangan mo i-improve yung sarili mo para maka-attract ka ng matataas. Make sense, friends?
Di ba, ever wonder kung bakit yung iba nakapagpasali ng mayaman, tapos nakapag-hit ng mayaman? Kasi yung mindset nila. Kahit wala pa silang pera. Di ba? Kahit wala pa silang pera, di ba, Vince? Oh. Kasi yung mindset nila, yung leadership skills nila, mataas na. Yun yung kailangan ng matutunan. Guys, yung tinuturo ko sa inyo, hindi lang pang networking. Sa buhay itself. Sa buhay itself. Di ba? Alam mo, ever since na-share ko lang sa inyo, ever since na tumaas yung mindset ko talaga sa mga pangarap. Naalala ko dati, nung nag-negosyo ko, natanong ako ng isang business partner ko, Chinese yung business partner ko. Okay. Partner ko siya sa review center. Meron kasi kaming review center eh. Naging partner ko rin naman siya sa isang branch namin sa may Pasig ng computer shop. Ilan ba yung unit namin? Parang 100 yata yung unit namin doon. Parang 50-50. Ay hindi, tatlo kami doon eh. Kasama namin yung pinsan niya. Siguro 30% kami, parang gano'n, yung hatian namin doon. So one time, natanong niya ako, sabi niya sa akin gano'n, yung parang kailangan target mong ipon mo. Ano niya gano'n sa akin? Kasi minsan gano'n kami, pag nasa labas lang kami ng shop namin, nagkukwentuhan kami pagka lang yung ginagawa, gabi. Sabi, natanong niya ako, magkano gusto mo maipon? Ano niya gano'n? Take note, mas mayaman na talaga to. Kasi, kumbaga, Chinese eh, mga negosyante yung mga ano eh. Pero kung magsalita yan, sasabihin pa niya, mas mayaman ang pinsan mo. Yung isang kapartner namin, hindi ko halos nakamit yun kasi siya yung kausap na kagad eh. Pero yun daw, mayaman talaga yun. Billionaire yung magulang yun. Ganun salita yun eh, di ba? Kaya yung gusto niya palaging kapartner. So tinanong niya ako magkano daw yung gusto kong ipon. Ang sinagot ko, pag may 5 million na ako, okay na ako. Pwede kong mag-retire, 5 million ipon. Ayun, gano'n. Lit? Sabi niya, 5 million lang. Lit? Ako naman sabi ko, hindi ako nakasama, 5 million. Pero totoo, 5 million ang lit ng needs. Diba? Kahit may house and lot ka na, maliit pa rin yung ipon na 5 million. Totoo hindi. Hindi na ako magbakasyon nun. Bakit? Pag ginamit ko yung maubos yun. Diba? Pero during that time, yun ang sagot ko, 5 million. Bakit? Kasi mababa pa yung kawali ko. Diba? Pero ever since nang tumaas siya, because of network marketing din, ayoko na magnegosyo ng maliliit. Ano yung maliliit? Computer shop. Of course, wala na talagang gano'n. Example, laundry. Yung mga nakikita mo sa mga tabi-tabi. O yung mga nakikita mo sa mga tabi-tabi, di ba? Na mga shop-shop na mga kung ano-ano. O kahit na yung copycat na milk teahan. Ayoko na naman ganyan. Ang sumasabi sa isip ko, if ever mabalik ako mag-traditional business, ang gusto ko, kailangan yung mga nakapasok sa stock market, ganun kalalaki. Yung mga ganon, inisip ko siguro kung makaipit ako 100 million, bili na ako stocks ng ganitong company, ganyang company. Ganon, di ba? Grabe, di ba? Ang layo, dati di ko naisip yung mga ganon. Kasi pag bumili ka ng 100 million worth of stocks ng certain companies, may percentage ka na yun. Sa iba, of course, pag yung makasanggili, malalaki masyado. Di ba? Di ba? Ganun siya. Pero yung maliliit din na, kasi iba na yung mindset eh. Nakita ko na yung time, hopefully matutunan niya yung gano'n. Di ba? Kaya kailangan means, ma-reach niya yung gano'ng klase ng mentality. Di ba may mga iba, dati na nagtatanong sa amin, bakit hindi ka pa bumili ng house and lot mo, dami dyan sa Cavite, dami dyan sa Laguna. Sabi ko, ano yung bahay dyan? Bakit? Hindi na kasi tanggap ng utak ko. Hindi sa pagmamayabang. Di ba? Ikaw ba, bibili mo pa hindi mo naman pangarap? Means, bibili mo pa ba pag hindi mo naman pangarap? Hindi. Di ba hindi na, di ba? O kaya lang ibang tao sa labas, hindi yung maintindihan. Kaya minsan ang thinking nila, tingnan mo, panay kotse sila, walang bahay. Pwede naman kaming bumili. Kaya lang kayo na namin ng ganung bahay. Hindi nakatanggap ng utak namin. Nakita mo naman nilabas ng bahay ng kapatid ko. 100 million. Di ba? Yan yun. Kahit nga ngayon eh. Nung nakarang bago mag-event, inaano na ako. Lalabas ka na. Pinatitingin na ako ng bahay din sa Greenwoods. Hindi kaya ng utak ko Greenwoods. Hindi kaya talaga ng utak. Kaya pag next time, pag meron na announce na Greenwoods yung bahay, hindi kami na. Hindi doon. Kasi Binabagyo. Hindi ko naman naisip yung mga ganon. Kumbaga kasi yung iniisip ko na rin iba eh. Kumbaga yung ibang parang kay sister din, ganon. Diba? Kaya malaki-laking ipon pa, saka hataw pa yung kailangan. Diba? Sino gusto yung ganon? Yung tanggap mo na yung ganon talaga makukuha mo. Nakikita mo na yung sarili mo, mabibili mo ganong house and lot.
Yun, mabuti. Baka kasi mamaya hanggang ngayon sinasabi mo pa rin okay lang sa'yo yung pa 5 million na hawasel lang. Dapat hindi mo yung tanggapin. Tandaan mo pwedeng more pa. Pwedeng more. Magde-determine yung success mo kung paano ka mag-isip. Kung ano yung maaabot mo, magde-determine sa kung paano ka mag-isip. Tandaan yan mga friends. Kaya again, pinabalik ko sa kanina, ano yung tinuturo na kailangan mo matutunan? Leadership. Number 1. Napaka-important yung leadership. Ang daming sablay dyan mga friends. Ang daming sablay talaga. Minsan hindi nila nare-realize kung bakit. Kaya kailangan matutunan niyo talaga yun. Okay mga friends? Kasi wala tayong choice eh. Kung titingin tayo dun sa estado ng buhay, wala muna tayong magagawa doon. Kasi nagsisimula ka pa lang. Saan ka lang may improve? Doon lang eh, di ba? Para pag humarap ka doon sa may kaya, sa mayaman, makatapat ka. Kasi iba na yung ang utak mo eh. Di ba? Oh. Kaya pag nag-join siya, makikip mo din siya. Kasi hindi ka na umaaktong parang mahirap eh. Alam na nila yun eh. Sino dito yung alam pagka-squatter yung kausap niya? Hindi nyo alam. Kailangan nyo malaman. Ibig sabihin, kung hindi mo pa alam na yung kausap mo taga-squatter, tanggap mo pa yun. Or, mga isa ka pa doon. Sorry hindi ko kayo inaano. Gusto ko matutunan ninyo. Maging aware kayo. Bakit important din yung ganun? Na kailangan malaman ninyo na pagkang kausap mo taga-squatter kahit hindi niya sinasabi. Sa paano? Pagsasalita. Hindi lahat, of course hindi lahat by the way. Merong taga-squatter na okay magsalita eh. Pero pag hindi okay, alam mo kagad. Pag alam mo kagad, pag tambay siya, di ba? O, alam mo kagad yung ano niya. Salita. Tama, mens. Alam mo na, di ba? O, aware na, alam mo na ibig sabihin ko, mens. Kanina kasi hindi ka nag-task, pero ngayon, na-realize mo na kung ano. Tama? Alam mo na. O, sino pa alam na rin? O, alam niyo na, di ba? O, di ba, mens? Again, hindi ito something na pang maliit kasi training to eh. No? Inuturo ko sa inyo kaya ako pinipinpoint lang. Okay? Hindi natin sila pinamaliit. Okay? Gets nyo, mens? Again, important. Diba? Ngayon, balik ulit para maintindihan nyo. So, kung ikaw, yung kausap nung may kaya, mayaman, sa palagay mo, alam niya na mahirap ka. Pagka hindi angat to. Palagay mo, alam niya? Yes. Alam. Alam mo. Alam niya, mens. Lalo na kung wala ka pang panlaban. Di ba, mens? Alam mo yung ibig sabihin kong panlaban? Pag tinignan sa'yo, nakadamit ka lang. Iba kasi nakadamit sa nakaporma. Di ba? Baka may magtanong tayo. Oh. Doon din yung importance, mens, nung luxury. Yung importance nun. Di ba? Kasama yung mens. Kasi pag yung kausap mo may kaya, mayaman. Tama? Do you think, mens, gustong sumama nung may kaya or mayaman lalo na dun sa hindi? Hindi. Kasi ikaw man, mens, gusto mo bang katambayan mens yung taong grasa? Yung example ko yun, para makita nyo lang yung analogy, mens, di ba? O, level mo, level ng taong grasa. O, iangat natin ng konti, level ng mayaman, level mo. Mahirap, level natin na nagsimula, di ba? Nakuha ninyo? O. Ano, naintindihan ba? Baka may galit na dito. May galit eh, no? Pero hindi, naintindihan. Yes. Ha? I-embrace mo yan, mens, ha? Ibig sabihin ko i-embrace ha, kailangan matanggap mo, mens. Again, hindi natin sila manamalit. Kailangan mo matanggap na mayroon talagang difference. Na nare-recognize yun. Kasi pag hindi mo tinanggap, hindi mo babaguhin yung sarili mo. Hindi mo i-improve yung sarili mo. Again, ang dilemma mo, pag hindi mo i-improve yung sarili mo, ito ka, yan lang ang mapapasali mo. Yan lang din yung makikip mo. Magugulat ka later on, example ko lang to, di ba? Ang grupo mo, grupo ng taong grasa. Yun na lang muna, tinapat ko lang doon. Pero you get the idea. Yes. Di ba? Magugulat ka. Kaya lang, sabi ko sa'yo, ang tagal mong tuturuan yun means habang humihirap, sorry mensa, again, hindi lahat. Hindi 100%. Majority nga lang. Tama? Majority nga lang. Habang humihirap, mas mahirap turuan. Tama. Mas mahirap. Yung simple na nga lang na kailangan nilang matuto, hindi na rin nila yan prioritize eh. Sino nakapanood ng In Time? Alam niyo In Time ng movie? In Time na yung currency nila, oras.
Yes, parang medyo napanood ko. Parang napanood mo na yan. Oh. But anyway, yung sa iba, kung hindi nyo napanood, merong palabas ng pera nila, oras. Oras. Ah, Pag certain age mo, I think 18, tatakbo na yung oras mo. Meron ka na kagad na fixed na time na lang. Hindi ko maalala kung gano'ng katagal. 10 years siguro. O tama, 10 years. Parang gano'n. 10 lang yun. 10 years yun na naka-ano down to the milliseconds. Yan siya. Pag yun hindi mo dinagdagan, 10 years lang talaga buhay mo, mamamatay ka na. Mag-stop kagad yung heart mo. So the only way na madagdagan yun, mag-work ka pa rin. Babayaran ka ng oras. Magsusugal ka, oras ang labanan din ninyo. Ganun siya. Magbabayad ka sa bus, ang babayad mo yung oras mo. Nandito yung oras mo eh. Talagay dyan. Kaya pag nagbayad ka ng bus, makita mo lang, bawasan mo. Diba? Merong part doon na ang galing ng analogy nila, pagpunta niya doon sa lugar ng mayayaman, alam kagad yung galing ka doon sa lugar na ganito, no? Hindi ko na maalala kung tawag doon sa lugar. Sabi niya, paano mo nalaman? Ang bilis mo kasi. Tumatakbo ka kasi. Nagmamadali ka kasi. Bakit siya sanay doon? Bakit siya tumatakbo? Ba't siya nagmamadali? Kasi yung time niya, konti lang. So kada galaw niya, mabilis. Mabawasan eh. Pag naglakad siya, hindi siya maglalakad. Tatakbo siya. Kasi nga yung oras niya eh. Sanay siya sa tumatakbo siya palagi. Dahil yung oras niya, parang per day lang. limit. Ganun ang bayaran kasi sa trabaho nila. Pag pumasok ka ngayon, paglabas mo ng trabaho, bayaran ka na for that day. Kasi nga, yung buhay ng mga mahihirap, per day. Per day sila. So pag di sila pumasok, patay na sila. Mamatay sila. Kasi yun na yung oras nila eh. Totoo hindi. Di ba ganun yun? Parang sa mahirap, di ba ganun? Pero doon, tinapat nila sa oras itself. So, ang galing doon, sabi ng ganun, halata na mahirap siya kasi daw tumatakbo siya. Nagmamadali siya. Pati nung kumain siya, nagmamadali siya. Pagkasabi sa kanya, na-realize ko. Kasi meron siyang nakuhang maraming oras eh, kaya siya nakapunta doon. Parang may namatay, na mayaman, nagpakamatay na kasi sobrang haba na ng buhay. Sobrang tagal ng buhay, ayaw na mabuhay, gusto na mamatay. Kasi nga doon, hindi ka mamamatay talaga hanggat maraming ang oras eh. Gusto nang mamatay nun, nakausap siya, binigay sa kanya yung oras. So pumunta siya ngayon sa lugar ng mga mayayaman. Pagdating niya doon, nung napansin sa kanya, sabi niya, bakit tumatakbo ba? Marami na ako oras. Yes, di ba? So ibig sabihin, ganun yun, yes. Iba kasi ang galawan ng mahirap, iba ang galawan ng mayaman. Kaya pag ikaw mayaman, mapapansin mo, iba yung galaw niya. Kasi iba ka, tumala. Iba yung pangangailangan ng mahirap, iba yung pangangailangan ng mayaman. So halata. Diba? Yun yung reason means. Kaya the only way na makalaban ka, na mabilis kang umangat, kung maiangat mo to, para umangat ka dito sa yaman, sa estado. Iangat mo yung sarili mo, yung alam mo, yung leadership mo, napaka-important. Sa palagay mo, ma-handle mo yung mayaman kung hindi mataas ang leadership mo? Hindi. Kahit anong sabihin mo dyan, hindi yan makikinig sa'yo. Hanggat hindi mo alam kung paano maging leader para sa kanila. Kailangan umangat yung leadership skills mo para mapagalaw mo yung may kaya at saka mayaman. Naintindihan mga mens? Yes. Kailangan mga mens, i-goal ninyo na next year, ang tinatarget ninyo, middle class pataas. Kasi kung ganito kasi yan, mens, kaya idinidiin ko sa leaders ko ngayon to, hindi na kasi ganun ka-reliable ang online. Para maintindihan nyo ganito. Bago nagkaroon ng pandemic, ito yung online. OFW majority na target natin dyan. Bakit? Kasi sila may consistent na sahod. Majority. So, nag-online tayo for OFW. Tama, Mentor Arlene? Yes po. Alam din Mentor Arlene yan. Diba? OFW tayo, bago nagkaroon ng pandemic. I mean, online tayo, pero ang target OFW. Diba? Ngayon dumating si pandemic. Nung dumating si pandemic, wala nang offline, online tayo. Pero this time, even buong Philippines target natin. Bakit? Kasi majority walang trabaho, walang income. Nasa bahay lang. Diba? So okay, targetin natin. Kaya lang, bumalik na. Hindi pa balik na, bumalik na sa work. Sino matin ng event natin?
Ilan ang Project 001? Tumaas, bumaba? Bumaba. Yan yung proof moments. Kasi, bumalik na sila sa trabaho. So, kung hindi mo babaguhin yung approach mo, at nakatuto ka lang doon, tatagal ka. Kailangan mong tanggapin na offline approach ang kailangan mong gawin. So, kailangan mong matutunan yung offline approach. Okay, so sa offline approach means, huwag mong targetin yung mahirap. Gawin mo yung mahirap, pero kailangan mo ng middle class at saka mayaman to sustain yung malaking income mo. Okay? Ay, guess nyo, men? Ngayon, ito yung question, paano ako mag-flow sa middle class? Yun, papasok yung leadership skills mo. Kapag hindi mo inangat ang leadership skills mo, mahihirapan kang pagalawin yung middle class, lalo na yung mayaman. Hindi makikinig sa iyo. Yes nga mga men. Gusto niyo maging successful sa networking? Yes. Gusto niyo yumaman? Yes. Aralin niyo yung men's leadership. Kailangan umangat ka dito. Yun yung paglaban mo. Okay? Tandaan ninyo ha. Okay pa rin ang online by the way. Ang mag-ads kayo dyan sa benta ng products, ganyan. Diba? Pero hindi nakatulad dati na parang ang dali kumuha. Diba? Ang dali kumuha dati, diba? Diba ngayon, ang mahal na ng ina-ads ninyo, diba? Tapos di pa ganun karami na makuha. Diba? Kasi nga, nasa work na sila. Okay? Meron pa rin guys ha, meron pa rin. Pero hindi ka dapat doon lang nakafocus. Tumatarget ka doon, tumatarget ka sa mahihirap, pero dapat meron ka din ng middle class pataas. Bakit meron ka din ng mahirap? Kasi dinidevelop mo rin yan. Alam niyo yung 80-20 rule? Sino familiar? 80-20 rule. 80-20 rule. 80% ng sales mo, kumbaga, alam mo, 100 million kinikita mo sa isang buwan. 80% ng 100% galing sa 20% na tao. Magulo? Nakakasunod. Sunod. Ulitin ko ha, para sa iba. 100,000. Okay? Ang nagpasok ng 100,000 galing sa 80%, or rather sa, yung 80% ng 100,000 mo. 80% ha, so 80,000. Galing yung 80,000 na yun sa 20% ng grupo mo. So, yung 20,000 dun sa 100,000 mo, galing sa 80% ng grupo mo. So, ano yung mas important? Yung 80 yung 20? 20. Yung 20% ng grupo mo. Kasi they produce 80% ng sales mo or ng income mo. Natututunan. Tandaan niyo yan ha, 80-20, palagi na may mention yan sa mga trainings natin. Hindi ka makasabay minsan sa trainings pag hindi mo alam yan. 80-20 rule. Kailangan ma-apply mo rin sa life mo yan. Pagka nag-handle ka ng leader, kailangan ma-apply mo din yan. Ano ibig sabihin nun? Kailangan ma-determine mo sino ang 80, sino ang 20. Yung 20%, you spend a lot of time sa kanila. Gano'n ka a lot? 80% ng time mo. 80% ng time mo, bibigay mo sa 20% na top producer mo. Bakit sa 20%? They produce 80,000 sa 100,000 mo. Nakasunod. No? Medyo nakakalito, pero pag nakuha ninyo, mag-gets nyo na yan. Okay? Diba? So, doon ka mag-spend sa 20% ng top producer mo, 80% ng oras mo. 20% ng oras mo, ibibigay mo dun sa 80% ng grupo mo. Okay? So, ibig sabihin, meron ka rin mga leaders na ganun, 80% ng time mo nandoon. Normally, maramihan. Sinasama-sama mo sila. Diba? Nakuha mo na. Bakit ganun ang kailangan mong gawin? Kasi syempre, kailangan din naman natin tulungan yung iba. Hindi naman pwedeng middle class yung target lang natin, di ba? Kailangan natin tumulong din. Kasi pag tinignan natin, di ba, gutom din naman yung mga yan eh. Pag kaya natuto, hindi mo maaawat yan. Di ba? Nakita naman natin. Sa business natin, kahit naman mga top mentors, di ba? Galing saan? Mahihirap, di ba? Galing sa mahihirap lahat, di ba? So yun yung concept nun. Kailangan meron ka pa rin ganun. Pero hindi ka pwedeng wala kang middle class sa kamayaman. Kasi kung lahat kukunin mo lang tricycle driver, jeepney driver, tatagal ko. Kasi yung refer nila, ano din? Tricycle driver din, jeepney driver din. Diba? Anong kukunin? Baka kapper lang din. O, yari ka, biruin mo. 3 oras natin kausap. Congratulations! Nag-kapper. Saya natin, no? Ito pa tayo. Nagigets yung bakit, diba? Kung bakit kailangan matutunan mong targetin to. Kasi otherwise, yung oras mo sayang.
Kung meron kang kakausapin, magpapasok sa iyo ng copper, 3 oras mo kinausap. Kung papipiliin ka, yon 3 oras mo kinausap, o yung mag-gold sa'yo, 3 oras mo din kinausap. Yung gold na O, o yung even yung lalo na, of course, kung mag-jade sa'yo, di ba? 3 oras mo din kinausap, o 2 oras, or whatever, di ba? Basta bottom line, pareho lang. Pero, mas malaki yung pwedeng kitain. Yun yung reason for that. Kailangan, meron kang ganon, di ba? Yung lower market, kasi mga gutom, di ba? Ibig sabihin ng gutom, mataas din yung pangarap. Minsan kasi ang middle class, busog. Lalo na mayaman, busog. Di ba? Kaya hindi pa ganun kapursige. Kaya yung growing sa kanila, mas matagal. Pero kung meron ka ng lower class, ano nangyayari? Gutom yun. O, next year, mas magaling na yun. Kung natutukan mo yon, hindi na yung magkakaper lang. Ano naman? Silver din. Next year, pag naturuan na umangat ng konti, makikita mo, sumusundot na ng gold yan, ng shade, di ba? I-gets yung concept. Yan. Okay, pero kailangan, parehong meron ka. Pero para makuha mo yung malalaki, kailangan tumalas ka. Sino dito magpapatalas? Papalas. Di ba? Tapos tandaan nyo mga meds. Hindi lang naman to because of networking. Tandaan nyo, hindi lang siya for networking. Kung bakit kailangan mong patalasin to. Sa totoo lang, because this is about your future. Yung matututunan mo kasi, yun talaga yung kailangan to succeed sa buhay. Yun talaga ang kailangan. Magugulat ka na lang, angat ka kasi sa iba. Actually, pag tumingin ka sa internet ngayon, majority ng mga successful, yung mga nakikita mong influencer, ano sila? Dating mga networkers. Kaya lang, nung umina yung pandemic, umina yung mga company nila, hindi kasi ayaw worldwide. Tama. Umina yung mga company nila, sila yung mga makakapalang mukha na. Kaya nung nag-online sila, dumami yung mga followers nila, di ba? Pero nasa kanila na yung discipline, saka yung some of the leadership, meron na sila. Kaya nila nagagawa ko mga. Nai-guessing na. So, ibig sabihin, kayo ganun din. Huwag yung isipan nyo, ba't ko gagawin yan? Ito, tingnan naman, ito na lang gagawin ko. Hindi, kahit ano pa gawin mo, kailangan mo to, maniwala ka sa akin. Kailangan mo. Wala kang gagawin na iba sa labas na hindi mo kailangan ito tinuturo. Ito yung kailangan mo to succeed, kaya itinuturo sa'yo. Hindi to waste of time. This is what you need. Kahit ano pang ginagawa mo sa buhay mo. Diba? Ang maganda lang, pagka sinasabay mo na dito mo ginagawa sa networking yan, napapractice mo. Kasi sa labas, hindi mo mapapractice yung leadership mo. Bawa, magtatayo ka na lang ng negosyo mo sa labas, mapapractice mo ba yung leadership mo doon ng the same way ng leadership mo sa networking? Alam mo kung ano pinagkaiba? Pag pinanood yung topic ng influence ko, maintindihan ninyo. Diba? Mention ko na parang hindi kayo malito. About position. Diba? Some people, they think na pag may position ka, diba? Or entrepreneur ka, leader ka. Hindi. Diba? Maraming may position, kaya sila sinusunod because they have the position. Diba? Pero ang pinakamalupit na leadership skills, yung mapapasunod mo yung tao kahit hindi ka naman o wala ka naman talagang posisyon. Diba? Nakakuha niya mga leads. Yan siya. So, yun yung i-aspire mo na maging goal. Diba? Pinaka matitinding example dyan, kilala niyo si Mahatma Gandhi, Mother Teresa. Grabe, wala mga posisyon yung mga yun. Pero pag nagsalita yun, kahit mga presidente ng ibang bansa, nakikinig. Jason Mandela, tama ba? Jason Mandela? Hindi Jason na... Nelson Mandela. Kilala? Sa Africa, di ba? African yun. Matindi din yun. Diana, Princess Diana. Grabe ang influence nun, yes. Grabe ang influence nun. Ibang klase. Diba? Yun yung level na matitindi na. So, hindi lahat ng leaders naaabot yung ganung level. Kasi talagang matindi yun. Pero maabot mo lang at least yung level 4. Kahit di mo maabot to, malayo na matatunin mo. Kasi mataas na rin yung level 4. Yung kanila kasi talagang malulupitan talaga worldwide yung effect. Diba? Kahit ito maabot mo lang yung level 4. Diba? Pero doon pa lang, payayamanin ka na talaga. Maabot mo lang yung level 4. Diba? So again, hindi mo yung magagawa kung entrepreneur ka lang. Diba? Hindi mo mapapractice. Pwede mo magawa doon, pero mas madaling mapractice sa business natin. Kasi dito, yung mga taong kausap mo, hindi mo naman pinapasahod. Diba?
Ako ang mga mens. Tapos hindi ka pa maglabas ng malaking kapital. Okay? Ayun! Wow. May natutunan ba? Yes, ma'am. Yes. Hindi pa naman tayo tapos, tatapusin ko sa ano. By the way, so bago ko may kwento sa inyo. Guys, sabi ko nga kanina, so hindi siya yung typical na pag nagpe-training tayo, kaya ganyan yung approach ko. Because when I look at you, yan yung kailangan ninyo. Yan talaga yung kailangan ninyo. At kapag gusto nyo bumilis mga mens, fokusan niyo yan. Leadership skills ninyo. Fokusan niyo. Kasi wala naman, of course, kasama na rin dyan, of course, lahat, even yung pagpe-present ninyo. Alam niyo na yung mga yan eh, kaya hindi ganyan, alam ko na, alam niyo na kailangan niyo yan eh. Tama? Pero yung isa sa pinaka-important yan, leadership skills ninyo. Okay? Ayan, so bago ako magtapos, magtanong muna ako, sino dito baliw? Baliw. 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 Sure kayo, baliw kayo? Alam niyo ba, baliw? Alam niyo, baliw? Baliw is yung naniniwala ka sa hindi nakikita ng iba na mangyayari sa'yo. Yes. Diba? Yun yun. Yun yung paniniwala. Eh sa gawa. Ito. Sino dito yung naka-experience ng matraffic? Palagi. Sino dito yung na-traffic ka, feeling mo gusto mo na bumaba ng jeep or ng taxi or whatever ng kotse, gusto mo takbuhin mo na lang. Maglakad na. Diba? Yung gigil na gigil ka. Minsan ini-imagine mo mag-u-turn yung jeep, yung kotse, ang layo ng u-turn na, paano ba ililipat to doon? Pwede ilipat yung kotse doon para mabilis ako. Diba? Gigil na gigil ka. Diba? Hindi ka mapakali sa pwesto mo. Diba? Ang dami mo ni-imagine, ni-iisip, ano ba gagawin ko pa para mabilis ako? Kasi oras na, dito na ako, ganyan. Diba? Natataranta ka na minsan, gigil na gigil ka. Tanong, yung ganong feeling, di ba sabi nyo, naranasan nyo na lahat yun. Yung ganong feeling, ganon ka ba sa negosyo mo? Kasi ganon yung baliw. Ganon yung baliw. Ganon ka ba? Kasi kung di ka ganon, yun yung kulang. Di ba kalagitnaan na ng traffic, uwi na lang. Wait. Diba? Ulitin ko kung naramdaman nyo na yung ganong feeling, yung talagang ang dami mong ini-imagine, nang gigigil ka, kung pwede lang lumipad, ang dami mo nang ini-imagine kung paano mo gagawin makarating dun sa destination mo, wala ka lang magawa pa, di ba? Yun yung totoong baliw. Tanongin ko lang kayo, ganun ba kayo kabaliw? Or sinasabi niyo lang, naniniwala kayo na yung imposible pwedeng mangyari sa inyo. Pero yung ganung feeling na sinasabi ko, hindi ganun yung pakiramdam mo. Kasi kung hindi ganun yung pakiramdam mo, kulang yung pagkabaliw mo. Tandaan mo yung pakiramdam, nung tanong ko kanina, ganun dapat yung pakiramdam mo. Hindi ka talaga mapakalit. Yung tipong hindi ka rin pinapatulog. Yung tipong nakatulog ka ng maaga, gigising ka din ng maaga. Yung tipong paggising mo sa umaga, wala kang ibang iniisip kundi I am worldwide business. Sino kakausapin ko? Kailangan ma-hit ko yung goal ko ngayon. Diba? Yun yung kailangan mong kunin na pakiramdam. Kung gusto nyo maging top earner, kung gusto ninyong kumita ng milyon-milyon, yun yung feeling na hanapin mo. Kailangan ganun kakagigil mga mins. Ganun kakagigil. Hindi ka talaga mapakali. Hanggat hindi ka nakakarating dun sa destination mo o sa case nito, hanggat di mo nakukuha yung target mo. Okay? So alam niyo na kung anong target yung gigil. Yes. Mens, alam mo na. Yes, ma'am. So, sapat na ba yung baliw, pagkabaliw mo, kulang pa? Oo. Kailangan mong dagdagan. Kasi maniwala ka sa akin. Sabi ko nga sa inyo, pag tinignan ko kayo, kinder saka grade 1. Kailangan makuha yung baliw na yun para makaalis kayo dyan sa kinder at grade 1. Ayokong mangyari na next year, 1 year later, mga mens, kinder ka pa rin saka grade 1. Ha?
Meron ba akong makikita pa next year na ganun sa inyo? Kinder sa grade 1? Wala na. Wala na, men. Grade 2 lang. Grade 2. Bilisan mo, dapat ano ka na, pang college ka na next year. Oh, di ba? Oo, or graduate na. Oh, ibig sabihin may mga mataas na result. Okay, mga mensa. Kasi yung business natin, mensa, tandaan nyo, hindi ito pabagalan. Pabilisan to. Sa totoo lang, pabilisan to. Kaya every time na nami-miss mo yung something, yung goal mo, tandaan mo yung parang natatraffic ka. Ganun dapat ang pakiramdam. Kaya ka na-delete eh. Diba? Nade-delay sa pangarap. Kasi kailangan mo makuha yun. Yung ganun gigil. Mens. Ha? Nagdagan pa yung gigil yung pagkabaliw para lahat tayo next year. Makita ko kayo, umakyat ang stage. Sino dito yung maakit ang stage sa mga events natin? So, ganito yan, Mens, ha? Bago ko matapos dito. Last na to. Ilang buwan pa tayo? November, December, January, February, March. May 5 months to 6 months ka pa. Baka hanggang June yung, yung 8th anniversary. So may 6 months ka pa. Todo. Mag-goal ka ng something na dapat, whatever happens, aakyat ka sa 8th anniversary. Means, 8th anniversary. Ang daming awardings na pwedeng makuha doon, Lens, eh. Diba? Kung hindi ka pa nagwa 1 million, mag 1 million ka. Unilevel mo, 1 million. Diba? Ibahin pa natin ang EEA, ha? 8th anniversary, pinag-usapan natin EEA kasi rank up. Diba? O, so, hindi natin isasama kasi EEA yun. Millionaires, Unilevel, at saka rebates, binary, diba? Ano pang market ng stage sa ano? Wholesale commission, direct sales, direct selling, diba? Top 40, of course, diba? Ano pa? Incentive, diba? Pag lumabas yung malapit na sa event na incentive, i-hit mo para kasama ka sa akyat sa stage. Diba? Maraming reasons para makakyat, Nens. I-goal mo lang. Pangigilan mo lang. Tandaan mo again yung example ko sa'yo kanina. Yung hindi ka mapakali. Dapat ganun yung pakiramdam mo. Hanggat hindi ka nakakarating doon sa destination mo, ganun yung feeling mo. So kung meron kang goal, hindi mo pa naaabot yun for this year, yung goal na yun, dapat ganun yung feeling mo. Hindi ka mapakali talaga. Okay mga Nens? Anyway, Nens, congratulations sa inyong Thanksgiving. Thank you for inviting me. Let's go.